Tahimik muna tayo sandali. Pumikit ka lang saglit, damhin mo ang hangin, damhin mo ang buhay. Nandito ka hindi dahil aksidente. May dahilan, may layunin, may gustong sabihin sa iyo ang Diyos ngayon. Marahil ilang beses mo nang ipinagdasal ang pagbabago, ang kaginhawan, ang pag-angat, pero tila walang nangyayari. Kapatid, pakinggan mo ito. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako magkukulang. Awit 23:1. Hindi ka iniwan, hindi ka nakakalimutan. At sa panahong ito, may ilalantad na kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Isa lang ang hinihingi niya, ang puso mong handang maniwala muli. Halika, simulan natin. Kapatid, sa mga unang sandali ng umaga na ito, hayaan mong yakapin ka ng presensya ng Diyos. Sa gitna ng katahimikan, may tinig na mahina, ngunit makapangyarihan, tinig ng pag-asa, ng direksyon, ng sagot na matagal mo nang hinihintay. Minsan kasi, sa dami ng tanong natin, nakakalimutan nating tumahimik at makinig. Pero ngayon, nandito ka, handang makinig muli. Ang sabi sa awit Fame 3, sa umaga ay dinirinig mo ang aking tinig o Panginoon. Sa umaga ay aayusin ko ang aking dalangin sa iyo at magbabantay ako. Hindi ka nag-iisa. Ang bawat salita mo ay mahalaga sa Diyos. Ang bawat buntong hininga mo alam niya at ang mga pintuan na matagal nang sarado, ngayon simula ng bumukas. Hinahanda ka ng Diyos sa bagong simula, isang panibagong yugto. Kaya ngayon, ilapit mo ang puso mo. Dahil sa susunod na sandali, tayo'y mananalangin at mananampalataya na ang kalangitan ay kikilos sa ating pabor. Isulat mo sa komento, handa na akong tanggapin ang sagot ng Diyos. At kung nais mong maranasan ang panalangin araw-araw, pindutin ang subscribe para lagi kang kasama sa bawat umagang may biyaya. Pumikit ka ulit, kapatid. Ilapit natin ang ating puso sa Diyos. Tayo'y lumapit na may pananampalataya. Hindi dahil sa perpekto tayo, kundi dahil mahal tayo ng Diyos. Ang kanyang biyaya ay sapat. Ang kanyang awa ay bago tuwing umaga. Kaya sa sandaling ito, ituon mo ang iyong puso, ang iyong buong atensyon sa presensya niya. Sapagkat ngayon, hindi lang tayo basta magdarasal. Tayo ay mananalig, aasa at tatanggap. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo sa oras na ito ng umaga. Dinadala namin sa iyong paanan ang bawat pangarap, bawat dalangin, bawat pag-asa na matagal na naming iniingatan. Salamat o Diyos, sapagkat ikaw ay buhay. Ikaw ang Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Hindi ka kailanman nagsisinungaling, hindi ka kailanman nagkukulang. Sa bawat pagsubok na aming hinarap, ikaw ang naging lakas. Sa bawat luha na aming pumatak, ikaw ang unang nakaalam. At ngayon, Panginoon, sa umagang ito, hinihingi namin ang iyong presensya. Nais naming marinig ka, nais naming madama ka. Inaanyayahan ka namin, banal na Espiritu, pumasok sa bawat tahanan. Ihipan mo ng iyong kapayapaan ang bawat kwarto, ang bawat sulok. Lahat ng takot, palitan mo ng pag-asa. Lahat ng pagkalito, palitan mo ng direksyon. Lahat ng pag-aalinlangan, palitan mo ng pananampalataya. Tulungan mo kaming sumampalataya ng buo, hindi ayon sa aming nakikita, kundi ayon sa iyong salita. Diyos ng langit, Diyos ng lupa, ikaw ang may hawak ng bawat susi. At alam namin ngayon, sa panalangin na ito, may pintuan kang bubuksan. Pintuan ng oportunidad, pintuan ng kagalingan, pintuan ng kasaganaan, pintuan ng direksyon. At kahit hindi pa namin ito nakikita sa aming mga mata, pinipili naming paniwalaan. Sapagkat ang sabi sa iyong salita sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip na tungkol sa kapayapaan at hindi kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Kaya't ngayon, binubuksan namin ang aming puso, binubuksan namin ang aming isip, binubuksan namin ang aming mga kamay upang tanggapin ang iyong pagpapala. Tinataas namin sa iyo ang aming mga plano. Ituwid mo ito ayon sa iyong kalooban.
Ang lahat ng bagay na labas sa iyong layunin, Panginoon, alisin mo. At ang mga bagay na para sa amin, kahit hindi pa namin nakikita, ihanda mo, Panginoon. Ihanda mo ang aming puso na ito'y tanggapin. Iayos mo ang daan, iayos mo ang panahon. Ikaw ang Diyos na hindi nahuhuli at kailanman hindi nagkakamali. Ama, salamat sa pangako mong hindi mo kami pababayaan. Salamat sa kagandahang loob mo na hindi nauubos. Salamat sa pabor mo na lumalampas sa aming kakayanan. Sa oras na ito, kami ay nagpapakumbaba. Inaamin namin, hindi namin kayang mag-isa. Hindi sapat ang aming lakas, ang aming galing, ang aming kayamanan. Pero salamat sapagkat ikaw ang aming tagapagtustos. Ikaw ang Diyos na may sapat para sa lahat. Sabi nga sa Filipos 4:19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Panginoon, pawiin mo ang pag-aalala. Bigyan mo kami ng tapang na magpatuloy. Sa kabila ng kakulangan, hayaan mong makita namin ang iyong kabutihan. Sa gitna ng paghihintay, turuan mo kaming magtiwala. Sa mga panahong tila walang nangyayari, paalalahanan mo kami na sa likod ng katahimikan, ikaw ay kumikilos. Hinihiling namin ngayon ang kapayapaan sa aming mga puso, ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo, ang kapanatagang galing sa langit. Hipuin mo ang bawat isipang balisa. Ipatigil mo ang mga salitang bumubulong ng takot. Palitan mo ng salita mo ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway. Sa umagang ito, Panginoon, inaangkin namin ang bagong simula. Inaangkin namin ang panibagong pagkakataon. Inaangkin namin ang tagumpay na galing sa iyo. Panginoon, salamat sa mga pintuang bubuksan mo. Hindi lang ito tungkol sa pera, hindi lang ito tungkol sa trabaho, kundi tungkol ito sa layunin, sa direksyon, sa pagtugon sa panawagan mo. Kaya't hayaan mong sa pagbubukas ng pintuan ng tagumpay, hindi kami maligaw. Huwag mo kaming hayaang kalimutan ka kapag dumating na ang kasaganaan. Sa halip, lalo pa kaming tumalima, lalo pa kaming sumamba, lalo pa kaming maging bukas palad, lalo pa kaming magmahal. Inaangkin namin ang iyong salita sa Deuteronomio 28:6. Pagpapalain ka ng Panginoon sa iyong pagpasok at pagpapalain ka sa iyong paglabas. Kaya't sa bawat hakbang na gagawin namin, sa bawat desisyong hinaharap, Panginoon, ikaw ang manguna. Ikaw ang magsara ng pintuan na hindi para sa amin. At ikaw ang magbukas ng pintuan na hindi kayang isara ng tao. Ang pintuan ng langit, ang pintuan ng posibilidad, ang pintuan ng tagumpay. Ngayon pa lang, Panginoon, nagpapasalamat na kami sapagkat naniniwala kami, hindi pa man namin ito nakikita, pero kumikilos ka na, gumagawa ka na ng paraan, inaayos mo na ang lahat, pinupwesto mo na ang mga tao, ang mga pagkakataon, ang mga himala. Salamat, Ama. Sa panahong ito ng panalangin, alam naming may nabuksang langit, may lumabas na biyaya, may kumilos na pabor, may bumaba ng sagot. At sa iyong perpektong oras, mararanasan namin ito. Magiging patotoo kami ng iyong katapatan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung naramdaman mong nangusap ang Diyos sa iyo habang nananalangin tayo, isulat mo sa komento, naniniwala ako sa kabutihan ng Diyos araw-araw. O kaya kung may dalangin kang gustong isama namin sa susunod na panalangin, ilagay mo sa komento. Dahil dito, magkakasama tayong naniniwala at nananalangin. At kung nais mong masamahan sa bawat panalangin tuwing umaga, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Sa bawat araw, may bagong mensahe, may bagong pag-asa, may bagong himala. Kapatid, habang nagpapahinga pa ang puso mo sa presensya ng Diyos, hayaan mong dalhin kita sa isang kwento mula sa banal na kasulatan. Isang kwento ng isang taong ginamit ng Diyos para ipakita na kahit sa pinakaimposibleng kalagayan, ang biyaya ng langit ay hindi nahahadlangan. Naalala mo ba si Jose? Oo, si Jose na anak ni Jacob, ang lalaking may panaginip na ibinigay ng Diyos.
isang pangitain ng tagumpay, ng pamumuno, ng kasaganaan. Ngunit matapos niyang ibahagi ang panaginip na iyon, hindi siya agad tinanghal bilang pinuno, hindi siya agad pinagpala. Sa halip, siya ay itinakwil ng kanyang sariling mga kapatid. Ibinenta siya bilang alipin, ipinagbili, itinapon, iniwan. Isipin mo yon. Ang isang taong may pangakong mula sa Diyos, pero tila ang lahat ng nangyayari ay kabaligtaran ng pangakong iyon. Pero kapatid, dito mo makikita ang puso ng Diyos. Ang sabi sa Genesis 39:2, at ang Panginoon ay sumasa kay Jose at siya'y naging mapalad na tao. Sa kabila ng pagkakabilanggo, sa kabila ng paninirang puri, sa kabila ng kawalang katarungan, ang Panginoon ay hindi bumitiw sa kanya. Siya'y pinagpala kahit bilang alipin, pinagpala kahit sa loob ng bilangguan. Bakit? Dahil kahit anong sitwasyon ng kalagayan mo, kapag ang kamay ng Diyos ay nasa iyo, hindi mo kailangang ipaliwanag ang biyayang dumarating, basta darating ito. Marahil ikaw ngayon ay nasa ganitong yugto. May ipinangako sa iyo ang Diyos. May pinakita siya sa panaginip, sa puso mo, sa panalangin. Pero parang hindi iyon ang nangyayari sa paligid. Parang pabaliktad ang lahat. Parang paatras, hindi pasulong. Pero kapatid, gaya ni Jose, ang tagumpay ay hindi palaging agarang biyaya. Minsan ito ay proseso. At ang proseso ng Diyos ay laging may layunin. Si Jose ay hindi lamang pinagpala para sa kanyang sarili. Siya ay inangat upang maging daan ng kaligtasan sa maraming tao. Naging instrumento siya para mailigtas ang buong Ehipto at pati ang kanyang sariling pamilya. Dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang pagtitiwala, dahil sa kanyang pagsunod, ang Diyos ay lumantad sa gitna ng kanyang kwento. Kapatid, baka ang sitwasyon mo ngayon ay parang si Jose sa kulungan. Baka nararamdaman mong nakakulong ka sa utang, sa sakit, sa kawalang kasiguruhan, sa matagal nang hinihintay. Pero tandaan mo, ang kulungan ay hindi ang huling kabanata. Sa Diyos laging may kasunod, at ang kasunod ay hindi basta-basta. Ito'y biyaya na mas higit pa sa iyong hinihiling. Sa awit 37:5 ang sabi, ihabag mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya at Siya'y gagawa. Ang Diyos ay hindi mananatiling tahimik. Siya'y gumagawa sa katahimikan. Siya'y nag-aayos habang ikaw ay naghihintay. At kapag dumating ang Kanyang oras, ang mga pintuang hindi kayang buksan ng tao, bubuksan niya sa isang iglap. May nakita akong kapatid sa pananampalataya na parang si Jose, naglingkod ng tapat, naghintay, hindi sumuko. At sa isang araw na tila ordinaryo, isang tawag lang ang nagpabago ng lahat. Isang pinto lang ang bumukas at ang buong pamilya niya ay nakaangat. Hindi dahil sa galing niya, kundi dahil sa kamay ng Diyos. Ganito rin ang kayang gawin ng Diyos sa iyo. Maaring sa ngayon tila walang galaw, pero sa langit may kilos, may himalang inaayos, may pagbabago ng papalapit. Ang tanong na lang ay ito, mananatili ka bang tapat gaya ni Jose? Kaya ngayon nais kitang anyayahan na mag-isip. Ilang beses mo na bang sinubukang bumitaw? Ilang beses mo nang naramdaman na parang wala ng pag-asa? Ilang gabi na ang lumipas na puno ng tanong, ng bigat, ng pagod. At ngayon, pakinggan mo ito, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Baka nga nagsisimula pa lang siya. At baka ang panalangin na ginawa mo kanina, yun na ang susi na bumukas sa pintuan na matagal mong hinihintay. Kaya't huwag kang bumitaw, huwag kang matakot, sapagkat ang Diyos na gumawa ng daan para kay Jose sa gitna ng kadiliman ay siya ring Diyos na kikilos para sa iyo. Hindi mo kailangang makita ang buong plano. Ang kailangan lang ay ang puso mong handang maghintay. Ang pananampalatayang hindi sumusuko. Ang dila mong patuloy na nagpupuri. At habang naghihintay ka, purihin mo siya. Habang wala pang sagot, sambahin mo siya. Habang sarado pa ang mga pinto, itaas mo ang iyong paningin. Dahil may araw na darating, isang araw na biglang darating ang sagot. Ang pinto ay mabubuksan at ang biyaya ay aapaw. Ang sabi sa Kawikaan 3:5-6,
Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaalaman. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat. Kailangan mo lang siya. Kapatid, ito ang panahon para sabihin sa Diyos, Panginoon, kagaya ni Jose, magtitiwala ako. Hindi ko man alam ang mangyayari bukas, pero alam kong ikaw ang may hawak ng bukas ko. At ngayon, habang ang puso mo ay nag-aalab sa pananampalataya, hayaan mong ang susunod na bahagi ay ilapit ka pa sa presensya ng Diyos. May ituturo pa siya sa iyo, may sasabihin pa siya, at baka iyon na mismo ang sagot na matagal mo nang hinihintay. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong marinig ang paninindigan mo. Isulat mo sa komento, tulad ni Jose, magtitiwala ako sa plano ng Diyos. O kung may nais kang ipagdasal, ilagay mo sa ibaba. Hindi ka nag-iisa sa pananalangin. At huwag kalimutan, kapatid, mag-subscribe ka ngayon para bawat araw marinig mo ang mensahe ng Diyos para sa iyo. Ang bawat umaga ay bagong pagkakataon, bagong biyaya, bagong himala. Kapatid, ngayong tahimik ang iyong puso, pakinggan ang bulong ng mga salita ng Diyos na tila hangin sa labi mo, hinaplos ang kaluluwa mo, bumuo ng bagong buhay sa umaga. Hindi ka lang nakakonekta, ikaw ay iniluluban ng pabor ng Panginoon habang tayo'y nasa panalangin ng umaga. Alam mo, ang susi ng tunay na kaginhawaan ay hindi umiikot sa pagbabago ng sitwasyon, kundi sa pagbabago ng puso. At ang puso mong bukas sa direksyon ng Diyos ay may kasamang paglakad sa mas magaan na daan. Hindi kita nag-iimbita sa isang teorya, kundi sa isang karanasan, isang paglalakas na hindi mo kantahin ng nag-iisa. Sapagkat sinabi sa 1 Corinto 5:7 na tayo'y lumalakad sa pananampalataya, hindi ayon sa nakikita. Iyon ang dahilan kung bakit ngayon ay hindi mo kailangang makita ang buong larawan. Ang mahalaga mong palangining baya mo ang bawat hakbang, bawat pangamba, bawat tanong kay Jesus. Siya ang direksyon ng Diyos. Siya rin ang boses sa katahimikan na magbubukas ng pintuan ng hindi mo inaasahan. Dumating ka rito dahil nananalangin ka. Bawat taimtim na salita mo'y dinadala sa hapag niya ngayon, puno ng katotohanan na hindi ka nag-iisa. At sa gitna ng proseso, may kasamang pag-ibig ng Diyos na hindi nauubos, kaginhawaan na hindi nabubura. Tulad ni Pedro na lumakad sa dagat dahil tumingin siya kay Jesus, hindi sa alon. At habang nakatingin ka sa Kanya, ang mga alon ng takot at pag-aalinlangan ay nagiging pampang ng pananampalataya. Ngayon, pag-isipin mo, sino ang Diyos mo? Siya ba'y nakikita mo lamang sa mga himala o tinatawag mo siya sa bawat maliit na sandali, sa bawat hininga, bawat paghinga, bawat pulso ng puso mo? Sino siya kapag wala ka ng lakas? Sino siya sa gitna ng dilim? Sabi sa awit 23:1, inilalapat niya ang aking kaluluwa, ginagabayan niya ako sa tamang lakaran alang-alang sa kaniyang pangalan. Hindi niya hinahayaang mag-isa ang kaluluwa mo. Sa bawat pagpitik ng oras, sumasabay ang kanyang plano. At may sinasabing, hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Isang banal na paglalakbay ang sinamahan kanya. Pag nilayan mo ito, ilang beses ka na bang pinakawalan ng Diyos mula sa kumpiyansang hindi nagdala ng sagot? Ilang beses kang umasa nang walang nakitang bunga. Pero dahil nagtiwala ka, kaya heto ka ngayon, hindi wasak, kundi buhay, puno ng pag-asa. Kaya nga hindi mo kailangang bigla ang maging handa. Kailangan mo lang ang puso mong sumusunod. Ang pagnanasa mong marinig siya sa umaga. Gaya ni Maria na umupo sa kanay, ngunit hindi natin iyon bibitiwan dahil may susunod pa. Dahil may sasabihin pa ang Diyos sa susunod. May karagdagang liwanag, may bagong pintong bubuksan, may isang sandaling darating na ang lahat ng paghihintay ay magbebenepisyo sa isang sagot mula sa langit. At bago tayo lumipat doon, gusto kong marinig ang bulong ng iyong pananampalataya. Isulat mo sa komento, ako'y sumusunod sa tinig ng Diyos araw-araw. O kaya,
Gabayan mo ako, Panginoon. Ito'y hindi basta CTA, ito'y paninindigan ng ating pananampalataya. At kung gusto mong masamahan sa bawat panalangin at mensaheng nagpapatibay ng puso mo sa umaga, huwag kalimutang mag-subscribe dahil sa bawat araw may bagong biyaya, may bagong direksyon, may bagong sagot. Ngayon, kapatid, ang pinto ay bumukas. Hindi mo man ito agad makita, pero sa espiritu may nabuksan na. At sa sandaling ito, nais kong sabayan mo ako sa mga panalangin hindi lang binibigkas, kundi sinasambit na may kapangyarihan. Dahil bawat salitang bibigkasin natin ngayon ay parang binhi na itatanim sa lupa ng pananampalataya. At darating ang panahon, aanihin mo ang bunga ng mga salitang iyon. Pakinggan mo ako, sa panalangin ng umaga, may pabor na dumadaloy. Sa panalangin ng umaga may himalang bumababa, kaya ngayon tayo'y maglalabas ng mga prophetic declarations, hindi para baguhin si Lord, kundi para ihanay ang puso natin sa plano niya. Sapagkat ang salita na puno ng pananampalataya ay hindi babalik na walang epekto. Ang sabi sa Isaiah 55:11, gayon din ang aking salita na lumalabas sa aking bibig, hindi babalik sa akin na walang kabuluhan, kundi gaganap ng aking kalooban. Sabayan mo ako, ilabas mo ang boses mong may paninindigan. Sabihin mo ng may pananampalataya, pinili ako ng Diyos. Ang pinto ng langit ay bukas para sa akin. Hindi ako pababayaan ng Diyos kailanman. May ginagawa siya sa likod ng mga pangyayari. Ang tagumpay ko ay darating sa oras ng Diyos. May pagpapalang paparating sa aking pamilya. Pinagpapala ako sa umagang ito. Hindi ko kailangang makita para maniwala. Sapat na si Jesus. Habang binibigkas mo ito, parang may liwanag na sumisibol. Sapagkat ang paniniwala ay hindi lang nasa isip, ito'y bumaba na sa puso. At ang puso mong puno ng pananampalataya ay hindi mananatiling luhaan. Makinig ka, walang panalangin na nasayang. Walang luha na hindi nakita ng Diyos. Walang sakripisyo na hindi niya ginantimpalaan. Ngayon, kapatid, hindi pa ito ang panahon para sumuko. Ito ang panahon para tumayo. Ito ang sandaling dapat mong sabihin, hindi pa tapos si Lord sa akin. Ito ang oras na dapat mong ipaglaban ang pananampalataya mo. Kasi may mga pangakong nakabitin. At sa sandaling maniwala ka, ito'y babagsak mula sa langit, dala-dala ang sagot. Tumingin ka sa paligid. Hindi mo ba napapansin? Kahit ang kalikasan ay sumusunod sa panahon. Kapag tag-ulan, ang lupa ay handang tumanggap ng ulan. Kapag tag-araw, ang mga halaman ay naghihintay ng tubig. Ganun din tayo. May mga panahon na tila tuyot, pero ang puso natin handa ng tumanggap. Kasi ngayon ang panahon ng ulan ng pabor, ulan ng oportunidad, ulan ng bagong simula. At sa bawat araw na ipinaglalaban mo ang pananampalataya mo, may iniipon si Lord para sa iyo. Hindi ito nakikita sa ATM, hindi ito masusukat ng tao, pero ito'y kayamanan sa espiritu, kapayapaan, katatagan, kagalakan, at direksyon. Gusto mo ba ng tagumpay? Maghanda ka. Kasi ang tagumpay ay hindi lang dumarating sa mga taong naghihintay, kundi sa mga taong handang maniwala habang naghihintay. Kaya sa bawat panalangin ng umaga, bumibigkas ka na hindi lang ng salita, kundi ng propesya. Inaangkin mo na ang araw mo, inaangkin mo na ang linggo mo, inaangkin mo na ang buwan mo, at kahit hindi pa ito nakikita, ang langit ay nagre-rehistro ng bawat pananalig. Pakinggan mo ito. Ang mga demonyo ay nanginginig hindi sa sigaw, kundi sa taong tahimik, pero matibay ang pananampalataya. Ang taong kahit walang nakikitang ebidensya, naniniwala pa rin. Ang taong kahit wala pang sagot, nagpupuri pa rin. Ang taong kahit luhaan, lumuluhod pa rin. Kaya ngayon, sa oras na ito, ipikit mong muli ang iyong mata at sabihin, Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang lahat ng plano ko. Kahit hindi ko alam ang mangyayari bukas, naniniwala ako na ikaw ang may hawak ng bukas ko. Hindi ko man alam ang direksyon, ikaw ang gabay ko. Hindi ko kailangan ng perpektong sitwasyon, basta't kasama kita sapat na. Habang sinasambit mo ang mga ito,
Damhin mong may liwanag na bumabalot sa paligid mo. Hindi ito emosyon. Ito ang presensya ng Diyos. At kung mananatili kang nakaayon sa Kanya, sa salita Niya, sa pangako Niya, sa direksyon Niya, makikita mo kung paanong kahit sa disyerto may daluyan ng tubig. Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang ipilit. Kasi ang sayo ay darating. Ang para sayo ay ilalapit. At ang hindi mo pa hinihingi, ibibigay. Ganyan magmahal ang Diyos. Ganyan siya kabuti sa mga taong nagtitiwala. Sabi sa 1 Corinto 9, mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, at hindi pumasok sa puso ng tao, ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Kaya huwag kang susuko, malapit na. 1 linggo lang, 1 araw lang, 1 saglit lang, at magbabago ang lahat. Ngayon habang naririyan pa ang init ng presensya ng Diyos, magpatuloy kang magsalita ng buhay. Magpatuloy kang magpahayag ng pananampalataya. At kapag dumating ang takot, sabihin, wala kang lugar dito, puno ako ng presensya ng Diyos. Kapag dumating ang pagod, sabihin, ang kalakasan ko ay galing sa langit. Kapag dumating ang alinlangan, sabihin, ang Diyos ko ay Diyos ng himala. At habang unti-unti mong binubuo ang araw mo sa panalangin, tandaan mong ang bawat salita mo ay may kapangyarihan. At ang puso mong naniniwala, iyon ang pinapaboran ng langit. Kaya ngayon kapatid, bago tayo lumipat sa huling bahagi ng panalangin na ito, gusto kong marinig ang pananampalataya mong buhay. I-comment mo sa ibaba, ako'y nananampalataya sa Diyos ng himala, o kaya pinanghahawakan ko ang pangako ng Diyos. At kung may panalangin ka pa na gusto mong isama namin, ilagay mo rin, sama-sama tayong lalapit sa Diyos. At huwag mong kalimutang mag-subscribe, hindi para sa akin, kundi para sa iyo, para sa araw-araw na tagpo sa presensya ng Diyos. Dahil bukas, may bagong biyaya na darating. Kapatid, narito na tayo, ang pinakahuling yugto, ang pagkakataon para iangat ang iyong puso, iangat ang pananampalataya mo, at hayaan ang prophetic calling na nanggagaling sa langit na tumunog sa bawat himig ng iyong kaluluwa. Hindi ito tapos dahil lang natapos ang video. Hindi pa rito nagtatapos ang kilos ng Diyos. Ang 806 ay hindi lamang pangwakas. Ito'y simula ng bagong pag-angat. Habang nasa paligid mo pa ang init ng presensya, paalalahanan mo ang sarili mo. Ikaw ay pinangalagaan. Ikaw ay pinili. Ikaw ay minamahal. Hindi ka nakaligtaan. At sa sandaling ito, magbulalas ka ng mga deklarasyong magpapatibay sa araw na ito. Sabihin mo ng buong tapang, ang biyaya ng Diyos ay sumusunod sa akin araw-araw. Ang aking direksyon ay galing sa Diyos. Ang anumang pinto para sa akin ay binubuksan niya. Ang mga kahinaan ko ay pinapabanal ng kanyang lakas. Ang pangako ng Diyos para sa akin hindi nagbabago. Dahil sa Kanya ako ay magtatagumpay. Sa bawat umaga may bagong awa at bagong pabor si Lord. May pinal na sigaw ng langit sa aking buhay. Habang binibigkas mo ito, dama mo ba ang pag-alon ng pabor na bumabagsak sa buong nilalang mo? Ito ang prophetic declaration mo, salitang hindi lamang bumabalik sa langit, kundi bumalik sa autoridad. Ang puso mo ay nagiging altar ng kanyang awit at bumabalik dito ang boses ng Diyos bilang tugon. Ngayon, isipin mo, may mga bahagi tayo sa buhay na tila hindi natin makontrol, ngunit hindi iyon dahilan para mawalan tayo ng pag-asa. Sapagkat ang Diyos na nagbukas ng dagat para kay Moises, ang parehong Diyos ang nagbubukas ng kalsada para sa iyo sa umagang ito. Buena fortuna, hindi. Bueno, ang Diyos ang gumagawa ng daan. Ang garantisado ay Siya. Ang sikreto, Siya. At gaya ng isang pastor na may hawak ng susi sa tabernakulo ng kabutihan, ganyan ang pusong iyong idineklara ngayon. May hawak ng susi sa langit ng pagpapala. At habang patuloy mong isinusulat ang patron rejeksyon na iyon sa buhay mo, ang mga himala ay hindi lumilikha ng ingay. Sila'y kumikilos ng tahimik basta't may puso kang nananalig.
Maaring hindi mo pa nakikita ang sagot ngayon, pero ang iyong postura, ang iyong paninindigan ay kumikilos sa kaharian ng Espiritu. Kaya ngayon, hindi mo kailangang sumigaw ng malakas. Kailangan mo lumuhod ng tahimik, magtiwala ng buo, umasa ng buo. Ang sabi sa Hebreo 11:1, ngunit ang pananampalataya ay pag-asa ng mga bagay na inaasahan na hindi nakikita. Iyan ang sinasabi ng puso mo ngayon, hindi ko man nakikita, humihinga ako ng pananampalataya. At habang nakaayon ka kay Kristo, ang sinumpaang ito, riisin mo ngayon ang iyong buhay bilang testamento ng kabutihan ng Diyos. Kalayaan mula sa kawalan ng direksyon, kaligtasan mula sa pangungulila, kaginhawaan mula sa pangamba. At hindi lang ikaw ang sumasalo sa biyayang ito. Kapag inakyat mo ang hagdanan ng panalangin, kapag binigay mo ang iyong boto ng pananampalataya, nagiging ilaw ka rin para sa iba. Nagiging daan ka para sa kanilang breakthrough. At kung mayroon kang dala ngayon na pasanin, utang, sakit, pangungulila, ilagay mo yan sa paanan niya. Kusitahin mo ito ng panalangin, sapatusan mo ito ng pasasalamat. Bigyan mo ito ng amen, gaya ng sinasabi natin sa buong Philippines, an amen kapatid. At bilang dulo ng matamis na panahong ito ng prophetic declarations, hayaan mong tapusin natin ng isang tanong na magsasaludo sa iyong puso. Kung alam mong bukas, may malaking pag-ulan ng biyaya at direksyon, handa ka bang magsabi ng, "Yes, Panginoon, dala kita sa bawat hakbang"? Isulat mo sa komento, "Yes, Panginoon, dala kita." O kaya, "Handa ako sa biyaya ng Diyos." At kung may kapatid kang gusto mong samahan din sa bawat hakbang ng panalangin ng umaga at prophetic devotion, gamitin mo rin ito para imbitahan sila rito. Mag-subscribe ka na at itap ang kasalukuyang video sa screen na ito para hindi nila makaligtaan ang susunod na bahagi ng paglalakbay. Dahil gaya mo, sila'y iniaantabayanan ng tangan ng Diyos.